Magandang gabi po sa inyong lahat. October 13 po ngayon ng 2020. Isa na naman pong kagagawa kong template, unlimited worksheet na template po ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito po yung Wordscapes worksheet. Isa po sa pinakapaboritong laruin noon ng aking misis sa kanyang cellphone ay yung Wordscapes. Kaya po naisipan kong gumawa nito na hindi lang sa cellphone nagagamit ay nalalaro, at ito pwede pong maging worksheet ng ating mga mag-aaral na pwede pong i-print natin at pwede rin pong sagutin nila sa pamamagitan ng kanilang laptop. Hindi lang po English ang pwedeng ipasok dito, kahit ano pong learning areas na gusto natin, at 4-letter word lang po ang pwede nating gamitin dito. At ngayon po ipapakita ko sa inyo. Ay, oo nga pala, nagpapasalamat po ako kay Sir Gibbs dahil hindi pa naigawan ng video ito. Ipinost ko lang kanina yung image, yung picture nito sa Facebook account ko. Nagustuhan niya na po agad. Maraming salamat po, sir. At hindi lang po ito ang nagustuhan mo, lalong-lalo na po yung class record kong bago. At yung iba pang templates na nagawa ko na worksheet, nagustuhan din po ninyo. Maraming salamat po sa inyo, sir. At ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang template na ito. Kagaya po ng mga modules na binibigay natin, meron pong lesson. Ayan po, pwede nyo natin po ilagay lahat ng lesson dito na related po sa worksheet natin na ipapagawa natin. Para magbalik po tayo sa cover sheet, i-click lang natin itong bumbilya. Then, tignan naman natin itong answer key. Ayan po yung answer key. 10 item lang po itong worksheet na ito. Kung titignan nyo po, walang laman itong answer. Kagaya po ng mga nauna kong video, mga worksheet, hindi po talaga makikita ito kapag hindi pa nailagay dito yung password na ginamit ng teacher. Na-edit po yung password sa input sheet. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano. Tignan po muna natin itong worksheet. Ayan po yung worksheet. Ito po ang itsura ng worksheet. Na-edit po ito sa input sheet. Itong direction, itong title, na-edit po yan dito. Bahala na po kayo kung anong gusto nyong ilagay dyan. Itong date, na-edit din po. Dito po sa ibaba. Hanggang 10 item lang yan. Ayan po, dito na po yung pangalan at position ng teacher. 10 item lang yan. 4-letter word lang po ang pwede dito. Ito pong red naman dito, ito po yung clue word. Na-edit po lahat ito sa input sheet. Yan po ang gagawin natin mamaya. Ngayon po, kung ibibigay po natin ito sa ating mga mag-aaral, i-preprint natin, kailangan mabura natin yan. Yung mga answer dyan. Then, kung ipapagamit naman po natin sa mga bata, kailangan mabigyan po natin ng instruction yung bata na isulat nila yung pangalan nila dito. Halimbawa, ito ay pag-aari ni Nicolas at siya ang sasagot. Makikita na po natin yung pangalan niya dito. Then, save niya at ibalik sa messenger. I-send niya na lang po yung file o USB na ihahatid ng kanilang mga magulang. Then, kagaya po ng mga naunang naunang ipinost ko, para makita po ng teacher yung result, kailangan mailagay dito yung tamang password. Ayan po. Tama po yung password pero hindi makikita. Ay check up na lang po ng teacher kung may nakaligtaan yung bata na sagutin. Ayan po, hindi niya nasagutan yung number 3. So, ang ilalagay na lang po ng teacher dyan ay no answer. No answer na lang po yan. Ang ilalagay niya dyan. Ayan po. Okay. Meron na po siyang score. Makikita na po yung score dyan. Ang kagandahan po dito sa template na ito, pwede po nating i-disarrange itong mga tiles dito. Pwede nating palitan yung mga words. Tingnan po natin ito. Nauna po yung K, E, AL. Subukan po nating i-disarrange yan sa input sheet. I-type po lang po natin itong yung Teddy dito. Ayan po, lalabas na yung input sheet.
Then, tignan po natin yung answer key na walang laman kanina. Ayan na po, meron na po. Ito yung magiging answer key niya. Pag nailagay na po ng teacher dito yung password. So, disarrange po natin. Dito po tayo magdi-disarrange. Ayan po. Subukan po natin gawin yung 4 yan. At dito po natin ilalagay yung 3. At babalikan po natin kung na-disarrange nga talaga yung mga tiles. Click po natin yung worksheet. Ayan po. Na-disarrange na po yan. Hanggang sa ibaba, automatic na po madi-disarrange. At pwede rin po natin palitan in another learning word ito. Subukan po natin sa Filipino. Punta po tayo sa input. So, lake, gawin po natin M yan. Then, A. Sa Tagalog po tayo, mata. So, papalitan po natin ito. Ito po yung clue word ng mata. Lagyan po natin ang ilagay po natin dito ay paningin. Ayan po, paningin. Then, balikan po natin yung worksheet. Ayan po, nandyan na po yung paningin. Makikita na po dito yung mata. Ayan. Ito po ang kagandahan sa template na ito. Unlimited po ito na template. Then, pwede po in case po na ma-access ng bata itong input sheet, i-hide na lang po natin at lagyan na po natin ng protection. Highlights po natin yan hanggang sa baba. Then, i-click po natin yung hide. Then, i-click po natin yung review. Click po natin yung protect. 1, 2, 3. Enter. 1, 2, 3. Okay. Then, burahin na po natin itong password. Ayan. Then, punta po tayo dito sa worksheet. Burahin na po natin itong mga answer. Then, i-print natin. I-edit po natin yung date. Then, i-save po natin. Then, burahin po natin yan. Then, i-save natin. Ready na po para ibigay natin sa ating mga learner. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Maraming salamat po sa mga tumangkilik ng mga gawa ko, ng mga automated files ko. Ang inyong lingkod, Tadeo Sir Fernandez, ang admin po ng Passionate Mentors.